Maligayang pagbabalik sa Book Movie Recaps. Ang ating itatampok na pelikula ay isang action-adventure na nirelease noong 2013 na pinamagatang The Wolverine Extended. Ang pelikulang ito ay ginampanan ni Hugh Jackman. Itatampok dito ang pagtangka ni Logan na malimot ang mga kaganapan ng nakaraan habang naninirahan sa pag-aalinlangan, ngunit sa pagdating ng isang lumang kaibigan at bagong pagkakataon, muling mabubuhay ang mga pag-uugnay ni Wolverine sa mundo ng mga mutants at ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Kaya simulan na natin ang ating movie recap Tagalog. Nagsimula ang pelikula sa isang nakaraan na eksena noong 1945 sa Nagasaki, Japan kung saan bihag nila si Logan at iba pang Amerikanong sundalo. Isa sa mga commandos ng camp na si Ichiro Yasuhida ay sumisigaw na pinapalaya ang kanilang bihag na mga sundalong Amerikano na nahuli bilang resulta ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos mag-suicide ng mga masunuring kasama ni Yoshida, iniligtas ni Logan si Yasuhida mula sa pagsabog sa pamamagitan ng pagtago sa kanyang kulungan. Kahit na ang metal na pinangharang niya ay nasunog ng husto sa pasabog ay nagawa pa din niyang makarecover ng mabilis dahil sa kanyang mutant ability, makalipas ang 70 taon pagkatapos umalis sa X-Men. Si Logan, na ngayon ay namumuhay mag-isa ay patuloy na binabangungot ng alaala ng hindi sinasadyang pagpatay sa kanyang kasintahan na si Jean Grey. Nakatagpo ni Logan ang isang mangangaso na nakapatay sa kanyang kaibigang oso. Sa isang bar, pagkatapos mapaamin ito ay hinampas siya ng bote ng alak na nagudyok naman sa isang labanan subalit bigla siyang tinulungan ng isang Japanese woman na nagngangalang Yukio na isang mutant na kayang mag-predict ng kamatayan ng mga tao. Siya ay may dalang danza, isang sinaunang sikretong katana na nangangahulugang separator. Pagkatapos mapakitaan ng galaw ang mga mangangaso ay sumama na si Logan kay Yukio habang nasa inarkilang sasakyan ay ipinaliwanag niya na matagal na niyang hinahanap si Logan ng maraming taon. Siya ay ipinadala ni Ichiro Yasuhida, isang CEO ng industrial sa Tokyo na kasalukuyang malapit ng mamatay dahil sa cancer. Si Yasuhida ay isa na ring matanda na nagnanais makita ng personal si Logan para magpasalamat sa pagkakaligtas sa kanyang buhay noon. Pagkarating sa Tokyo ay ikinwento ni Yukio na si Yasuhida ay tumulong sa pag-rebuild ng bansa at ang negosyo ng pamilya ay naging pinakamalaki sa Japan. Nang nakarating na sila sa kahangahangang tahanan ni Yasuhida ay napansin niya na maraming bantay at armado. Tinanong ni Logan bakit may mga baril, sinagot siya ni Yukio na nagkaroon ng pagtatangkang pagdukot at assassination mula sa mga Japanese gangs. Napansin niya ang isang photo album ni Yasuhida kaya binuklat niya ito ngunit napalingon siya nang marinig ang tunog ng kahoy na ipinapalo. Dumating si Yukio at ipinakilala na siya ang anak na lalaki ni Yasuhida at pinuri ito ni Logan. Pagkatapos ay nakilala din niya si Mariko na apo ni Yasuhida. Bago humarap si Logan kay Yasuhida ay pinaliguan siya ng dalawang Japanese women na ikinahiya naman niya. Pagkapasok niya sa silid ng matanda ay nakita niya si Viper na nagtatago sa pangalang Dr. Green. Sinabi ni Yasuhida na pinahanap niya si Logan hindi lang para magpasalamat kundi para tulungan si Logan na maging mortal. Ang Yasuhida Industries ay nakadiskubre ng paraan para mailipat ang mutation ni Wolverine kay Ichiro Yasuhida na siya namang hinahangad ng matanda dahil hindi pa siya handang mamatay at si Logan ay naghahangad na ng kamatayan. Pagkatapos marinig ito ni Logan ay tumanggi siya dahil buhay niya ang nakataya dito at sinabihan si Yasuhida na hindi mo gugustuhin ang mayroon ako. Ang mag-ama na Shingon at Mariko ay nagkaroon ng pagtatalo. Nang sinampal siya ng ama ay bigla itong nagtangkang tumalon subalit napigilan siya ni Logan. Nang gabing iyon ay nag-usap sina Shingon at Yasuhida. Sinabi ni Yasuhida sa anak niya na hindi siya ang karapat-dapat na maging leader ng Yasuhida family. Habang nanaginip si Logan kasama si Jean ay nagulat siya nang makita si Viper na nagpapanggap bilang si Jean. May inilagay siya kay Logan pagkatapos ay mabilis itong tumakbo bago pa nagkamalay muli si Logan. Nakarinig siya ng pagiyak kaya tinignan niya ito. Sinabi ni Yukio na umiiyak na namatay na si Yasuhida at hindi niya ito nakitang mangyayari. Pagkapasok ni Logan sa funeral, napansin niya ang kasama ni Mariko na si Nobuo Mori na Minister of Justice at kasalukuyang kasintahan ni Mariko. Pagkalapit kay Shingon Yasuhida ay sinabihan siya na bumalik na sa kuweba dahil nagawa na niyang magpaalam. Napansin din ni Logan si Viper na nasa likod at ang ex-boyfriend ni Mariko na nagmamasid sa malayo, na si Kinuichiro Harada na isang long-distance archer. Sinabi ni Yukio na ang armor na magbabantay kay Ichiro Yasuhida ay ang tinatawag na Silver Samurai.
Nang magsisimula na ang funeral procession ay nakaramdam si Logan ng mali. Nakita niya ang tato ng isang priest kaya nilapitan niya ito ngunit tinawag siya ng mga bodyguard kaya napahinto. Subalit nilapitan niya ulit ito at pinaputukan siya ng shotgun. Lumalabas na mga yakuza pala ang mga ito at target nilang dukutin si Mariko. Si Logan ay nasaktan ng matindi sa tama niya at halos hindi na makagalaw. Habang nakikipaglaban si Yukio ay itinumba ni Harada ang isang yakuza na dumukot kay Mariko. Nang makarecover na si Logan ay agad niyang kinalaban ang mga yakuza. Na-corner siya at pinagpapalo, buti na lang at tinulungan siya ni Harada na pabagsakin ang mga ito. Nagpatuloy pa ang habulan hanggang sa city, at pilit na sinusubukan ni Harada na makahabol upang makaligtas si Mariko. Sa train station ay napahinto si Logan dahil sa kanyang mga injury. Napansin ni Mariko ang pagdurugo ni Logan kaya sinabihan niya itong pumunta na sa doktor at kayanan niya ang sarili niya subalit sinundan pa din siya ni Logan. Sa loob ng train ay nagpunta si Logan sa comfort room para maghugas at nagtaka siya kung bakit hindi nagre-recover ang kanyang mga sugat. Habang palabas siya ay nakaharap niya ang 4 pang yakuza. Nagawa niyang maihagis ang 2 palabas ng train at tinusok ang isa. Subalit nakalaban niya ang pang-4 sa ibabaw ng train, pareha nilang ginamit ang patalim para hindi mahulog sa bilis ng takbo ng bullet train. Nang napansin ni Logan na may tinitignan ang lalaki sa salamin ay tumalon na siya at tinusok ang lalaki at tinapon palayo. Sila ay nagtago sa isang hotel. Habang nag-iisip si Logan sa balcony ay nakita niya ang 2 lalaki na iniikutan ang hotel. Nakita din niya ang kanyang dugo na umaagos at biglang nagpahiwatig si Jane na sinusundo na si Logan. Ilang saglit pa ay binaril siya mula sa imahe ni Jane, buti na lang nakailag siya pero itinulak siya nito mula sa balcony. Pagkabagsak ay kinuryente siya. Nakita niya ang Silver Samurai at si Viper sa kanyang isip. Bago pa siya mabaril ay bumagsak ang yakuza na nagtulak kay Logan na may nakatusok na isang klase ng dagger. Pinatamaan na din ni Yukio ang isa pang lalaki at kinuryente ni Logan ang huling nakatayo. Pagkatapos mawala ng malay ay nagising siya sa isang silid na inoperahan ni Hatashi na isang veterinarian at apo ng may-ari ng hotel. Nabanggit ni Logan ang doktor na kasama ng kanyang ama at nalaman na niya na may inilagay si Viper dahil hindi na gumagana ang kanyang healing ability. Samantala galit na kinatagpo ni Viper si Harada, inutusan siya nito na galing kay Ichiro Yasuhida na hanapin at dalhin si Logan. Nagdesisyon sina Mariko at Logan na pansamantalang tumira sa isang lumang bahay ni Ichiro para makaiwas sa mga humahabol sa kanila. Habang kumakain ay nalaman ni Logan ang dahilan kung bakit sinaktan ng ama si Mariko noon, dahil sa ipapamana ni Yasuhida ang kumpanya kay Mariko. Tinulungan ni Logan ang mga local residents na putulin ang isang puno na nakaharang sa daan. Habang nagpapahinga ay napansin niya ang isang lugar na nagpaalala sa kanya ng nakaraan na digmaan. Pinuntahan niya at nakita ang isang nakatakip na metal at bigla niyang naalala ang mga sandali na kasama niya si Ichiro Yasuhida na ibinibigay ang isang Japanese sword. Hindi ito tinanggap ni Logan pero sinabi niya na itago at balang araw ay babalikan niya ito. Ang well ay nagsilbing kulungan at ito rin ang nagligtas sa buhay nila mula sa nuclear explosion. Sa gabing iyon ay umuulan, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Habang inaayos ni Mariko ang kasuotan ni Logan ay nabanggit niya na tinawag siya ng lolo ni Mariko na isang Ronin, samurai na walang master at walang dahilan para mabuhay subalit tinignan siya ni Mariko at tinanong kung wala pa rin ba siyang dahilan para mabuhay. Sa sandaling iyon ay nagkaroon sila ng romantikong sandali at naghalikan sa unang pagkakataon. Kinaumagahan ay nagising si Logan na wala si Mariko kaya tinawag niya ito. Narinig niya ang sigaw mula sa labas kaya nagmadali siyang tumakbo at hinabol ang mga yakuza na dumukot kay Mariko. Subalit hindi niya ito naabutan pero nahatak niya ang isa sa kanila at nalaman na si Noburo ang nagpadukot kay Mariko. Samantala, nagkaroon ng prediction si Yukio na mamamatay si Logan. Sasabihin na sana niya subalit hindi ito pinansin ni Logan at galit na sinabing dalhin siya kay Noburo. Habang pinahihirapan si Noburo ay nalaman ni Logan na si Shingen pala ang nag-utos na ipapatay si Mariko, dahil nais nitong makuha ang buong pamana ng matanda na si Yasuhida. Narinig din niya mula kay Noburo na si Yasuhida ay naglaan ng napakalaking pera para makalikom ng adamantium para mapahaba ang buhay nito. Sa galit ni Logan ay inihagis niya si Noburo at swerte namang sa pulsya na laglag.
Ang nakidnap na si Mariko ay dinala kay Shingon at lingid sa kaalaman ng lahat ay pinasok na pala sila ng isang grupo ng Black Ninja Clan na pinamumunuan ni Harada at Viper. Ang mga bantay na Yakuza ay tinapos ng mabilis, huli na nang nalaman ito ni Shingon at napalibutan na siya ng mga Black Ninja. Nakaligtas si Mariko sa kanyang ama subalit kinuha siya ni Harada. Hinarap ni Viper si Shingon at sinabing kailangan niya si Mariko pagkatapos ay tinusok niya si Shingon sa leeg na may lason at bumagsak sa tubig. Nang nakaalis na sila Viper ay dumating sila Logan at Yukio na datna nila ang lugar na maraming nakahandusay na katawan at wala ng buhay. Nagpunta sila sa silid ni Yasuhida at nakita ang isang larawan ng direksyon kung saan nila dinala si Mariko. Napansin ni Logan ang device na ginamit ni Yasuhida at sinubukang paganahin ito. Samantala si Shingon ay nakatayo ng muli at sinuot ang samurai armor kasama ng dalawang espada. Sa scanner ay nakita ni Logan na may nakadikit na device sa kanyang puso kaya nagmadali siya na tanggalin ito. Subalit sinubukan siyang pigilan ni Yukio at binanggit na nakita niya si Logan na namatay sa kanyang panaginip. Pero hindi nito napigilan si Logan at itinuloy pa din. Habang inaalis ni Logan ang device ay pinigilan ni Yukio si Shingon na makalapit. Matagumpay na natanggal ang device ngunit siya ay nawalan ng malay. Nang natalo na si Yukio ay maswerte namang nakarecover na si Logan at hinarap si Shingon, kahit na napakahusay ni Shingon sa espada ay hindi pa rin niya nagawang matalo si Logan, nagawa niyang matusok si Logan subalit wala itong talab dahil sa bumalik na sa kanyang sarili si Wolverine. Bago umalis ay nakita ni Yukio ang isang project ni Yasuhida na isang Silver Samurai armor. Agad na nagtungo si Logan sa research center ni Yasuhida. Sinalubong siya ni Harada kasama ng mga Black Ninja. Sa research facility ay nalaman na ni Mariko kung bakit siya ang napili ni Yasuhida na maging leader ng pamilya. Ito ay dahil si Mariko ay isang mahina. Pagkatapos marinig ito mula kay Viper ay nakita niya ang isang malaking armor na samurai. Kinalaban ni Logan ang Black Clan ng mag-isa. Nang nagawang masugatan ni Harada si Logan ay agad itong naghilom kaya tinawag na niya ang mga nakaposisyon na ninja. Hinarap ni Logan ang mga ninja na nakamotor, nagawa nilang mahuli siya sa fishing net at kinaladkad pero hindi nagtagal ay nakawala din si Logan habang si Yukio ay sinag-asahan ang mga ninja sa daan. Naging desperado na si Harada dahil natatalo na ang Black Ninja kaya ginamit na niya ang lason na ibinigay ni Viper sa kanyang arrow. Habang tumatakbo si Logan ay pinatatamaan siya ng mga araw na may tali. Nang dumami na ang nakatusok sa kanyang katawan ay pinatamaan siya ni Harada ng araw na may lason at di nagtagal ay bumagsak si Logan at nakita ito ni Mariko mula sa malayo. Nagising si Logan sa isang metal na upuan at hindi makagalaw. Siya ay nadala ng kanyang galit at inilabas ang claws na siya namang inaantay ni Viper para masimulan ang pakay nila kay Logan na ma-extract ng Silver Samurai ang mutation lalo na ang regeneration ability. Si Mariko na nanonood ay kinumbinsi ni Harada na bumalik sa kanya at pagsilbihan muli ang kanilang master na si Yasuhida. Habang hinahalikan siya ay nagawa ni Mariko na masaksak si Harada, tumakbo siya at hinarang ang sarili upang mapigilan ang pagputol sa claws ni Logan. Dahil dito ay napagtanto ni Harada na mali ang ginagawa ng kanyang master kaya pinatamaan niya si Viper. Nang nakarecover itong si Viper ay ipinakita na niya ang kanyang tunay na anyo. Upang hindi masaktan si Mariko ay itinulak niya si Silver Samurai palayo, nakipagpuwersahan si Logan, lakas sa lakas, subalit tinraidor siya at kinuha pa ang isang samurai na nagbabaga mula sa likod at pinutol ang nasa kanang claws ni Logan. Nagpahulog siya para makatakas subalit binugahan siya ni Viper sa mata at panandaliang hindi makakita. Samantala nakarating na si Yukio at hinarap si Viper ng one-on-one. Kinalaban na muli ni Silver Samurai si Logan, nang puputulan na niya ang isa pang claws ay dumating si Harada at sinabihan si Yasuhida na hindi ito ang paraan ng Black Clan subalit tinapos siya ni Silver Samurai. Ginamit ni Logan ang malaking samurai na nagbabaga at nagawa niyang maputol ang helmet nito. Itinulak niya ito subalit kasama siyang nahulog, habang sinusubukan niyang makaakyat muli ay biglang tumayo si Silver Samurai at pinutol ang kaliwang claws ni Logan. Kinuha ni Mariko ang naputol na adamantium claws ni Logan at nagpaalam na kay Harada, nagawang mapuluputan ni Yukio si Viper at namatay dahil sa pagkabitay sa elevator. Habang ini-extract ni Silver Samurai ang mutation ni Logan ay ipinakita na niya ang kanyang mukha at itinaas si Logan.
Halos matapos na ni Yasuhida ang extraction at naging matanda na si Logan, buti na lang at pinatamaan siya ni Mariko ng claws ni Logan. Nagmakaawa ang matanda subalit buo na ang desisyon ni Mariko kaya tinusukan niya pa ito sa leeg at sinabing inilibing na niya ang kanyang grandfather. Nang nakarecover na si Logan ay pinilit niyang inilabas ang kanyang butong claws at itinusok sa matanda sabay sabi ng katagang sayonara. Pagkatapos ay nahimatay si Logan. Nakita niyang muli si Jean sa sandaling iyon at sinusundo na siya. Nagpaalam si Logan kay Jean at sinabing ayaw pa niyang mamatay at tinapos na ang nakaraan kay Jane. Ang Yasuhida Industry ay pag-aari na ngayon ni Mariko at bilang leader ay kailangan niyang manatili sa kanilang bansa. Si Logan ay nagpaalam na sa huling pagkakataon kay Mariko. Si Yukio ay sumama na rin kay Logan at nag-volunteer na maging personal na bodyguard ni Logan. Makalipas ang 2 taon ay nagpakita si Magneto at Professor X kay Logan at ni-recruit si Logan sa kanilang bagong mission sa X-Men. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring paki-like and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.